Sa storya ng pagiging OFW, may kanya-kanya tayong kwento. Hirap pala mag-DH dito, haba ng oras ng trabaho. Sa kahit anong trabaho, minsan sa umpisa susubukin ka talaga kung gaano ka katatag. Kaya kung mahina ka, talagang bibitaw ka. At dito sa Hong Kong, ang isa sa pinaka concern ng mga OFW, mainly domestic helper, is yung haba ng trabaho. Wala talagang batas na nagsasaad na hanggang dito lang ang limit ng trabaho ng isang kasambahay. Dagdag pa niya, picture lang talaga maganda sa HK. Pag nag-DH, grabe, iba din ugali ng amo kong lalaki. Naninigaw talaga. Katulad ng palagi natin sinasabi, maganda man ang ating suot sa litrato, tumatawa man tayo sa ating mga videos, maganda man ang mga tanawin sa Hong Kong, pero wala dun yung totoong kwento. Dahil nasa likod ng mga litrato at videos, nagtatago ang lungkot at sakripisyo ng bawat isang OFW. Palaging tandaan, magkakaiba ang kapasidad natin, maaaring yung kaya mo ay hindi niya talaga kaya. Kaya kung makaka-encounter kayo ng mga ganitong sitwasyon, minsan hindi rin nakakatulong na nagbibigay kayo ng advice. Minsan, mas maganda pa na makinig lang kayo dahil kadalasan, ang gusto lang nila yung mapaglalabasan ng sama ng loob versus makakadagdag dun sa isipin nila. Hindi tayo expert, kaya maging maingat sa lahat ng bibitawan nating salita. Di ko alam kailan tatagal dito. Iniisip ko na lang mga utang ko na ginastos ko papunta dito. At in reality, hindi lang mga employer ang gumagastos pag kumukuha sila ng helper, kundi tayo din, at yun nga, minsan pag walang-wala talaga tayo, umuutang tayo dahil alam natin na may pangako tayong kikitain pagdating natin dito sa ibang bansa. Yun nga lang, wala tayong kasiguraduhan sa kung ano man dadatnan at magiging kahihinatnan ng ating trabaho dito. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong or yung mga nandito na at mga baguhan, kailangan may baon kayo ng lakas ng loob. Sobrang pasensya, galing sa pakikisama at pananalig sa Diyos. Kailangan matibay yung isip nyo. Hindi pwedeng hindi kayo multitasking. Maging handa sa kung ano man dadatnan nyo at huwag kagad susuko. Palaging tandaan, ang nananalo ay hindi umaayaw at ang mga umaayaw ay hindi nananalo. Pero dapat alam natin kung kailan tayo aayaw. Sarili nyo yan, alam nyo kung ano ang limitasyon nyo. Dahil pag naapektuhan na ang mental health nyo, ibang usapan na yan. Isipin nyo ang pamilya nyo na nakasalalay sa inyo. Kaya kung hindi kayo uwing ligtas, sila din ang maapektuhan. Ingat po kayong lahat.